ang DILG ay nag-aalok ng 10 milyon bilang reward sa makakapagturo kung nasaan si Atong Ang. Ito daw ay kukunin sa Intelligence Fund, sabi ni Secretary John Vic Remulla. Noong mga nakaraang taon, gumawa ng kontentong si Bayot. Ang kanyang akusasyon kung saan-saan daw ginamit ni Vice President ang kanyang Confidential and Intelligence Fund. Panoorin natin. Kung saan na punta misappropriation, di ba? Hindi ang confidential funds ay inilagay para sa mga intelligence at confidential use only. Pero ano yung mga pinagagawa niya? Pinagbibili niya, sabi niya, pinagbigay ng reward, pinagbibili ng kung ano-ano. Diba? So, dami. So, pasok Kita ba? na. Kita nyo? Nakita nyo yung kabubuhan ni Bayot ng Canada? Di ba? Marami ang mga sinasabi ni Bayot ng Canada na hindi totoo, fake news at hindi inaral. Nagdadaldal lang siya dahil gusto niya ng views. At higit sa lahat, gusto niyang magmagaling. Kaya kayo nagpapauto pa rin ba kayo dyan? O, anong sabi ni Remulla? Galing sa Intelligence Fund dahil yon ang gamit ng Intelligence Fund, pambigay ng reward. Ngayon, eto pa. Sabi pa ni Bayot noon, yung plunder law ng Pilipinas ay kinopya daw sa Amerika. Paano ko siya nabuko? Ito. Pero habang mga nagbabasa ako ng articles, articles daw. napadaan ako sa pagbabasa ng ng plunder case dyan sa Philippines. Sa Philippines, Kasi titignan ko rin kung ano yung pagkakaida ng plunder sa Amerika. Sa Philippines. Pagkakaiba doon ng plunder sa Philippines at Amerika. Abay, malayo ang plunder ng Amerika at US. Kasi hindi magkapareho. Ang plunder ng Amerika patungkol sa Admiralty, tungkol sa mga pagnanakaw sa dagat ng mga pirata. Ang Pilipinas, ang plunder, may kinalaman sa graft and corruption. So malayo, pero pinaghahalin tulad niya ito dahil nga gusto niyang maging mayabang. Ito yung sinabi niya. Mag-research ka, walang plunder sa Amerika. Doon nga ginaya ang plunder natin. I-check mo nga kung walang plunder sa Amerika, mag-research, boy. Klaro. Sabi niya, doon daw tayo kumopya ng plunder sa Amerika. Ang plunder ng Amerika ay yung pagnanakaw sa mga shipwreck, sa mga lumubog na barko. Hindi tungkol sa graft and corruption. Kaya, ewan ko sa inyo kung bakit kayo naniniwala dyan. Pag may narinig at may nakita siya na parang, di ba, gagamitin na niya na para bang magaling siya. Ito naman mga tangan niyang followers at mga bobo, susundan din naman siya. Kaya lalong nagiging bobo yung mga loyalista at mga pink. Dahil dyan kay Bayot. Ito. Sinabihan ko siya na hindi pwedeng i-file ang plunder kasi impeachable officer si Vice President. Pinilit niya. Tapos sa huli, sabi niya? Tama si Ombudsman Martires, sabi niya. Dapat pakinggan niya yung ibang abogado na hindi dapat imbestigahan si Sara Duterte sa plunder kasi meron pang impeachment. Kaya sa mga nagpapaniwala dyan kay Bayot ng Canada, king-inan nyo, napakamalas niya sa buhay. Napakamalas niya sa buhay. Meron na nga kayong idol na presidente na nakikipag-usap sa mga hari, reyna at mga patay. Meron pa kayong isang vlogger na tatanga-tanga, unano na Bayot pa.